Napasigaw si Liana sa biglaang init na gumapang sa kanyang kamay. Kasunod nito ang amoy ng natapong kape at nasusunog na asukal. Pagtingin niya sa kanyang bilao, ang dating gintong kulay at nakakatakam na mga turon ay nababahiran na ng maitim na likido. Isa-isang sinisipsip ng malutong na lumpia wrapper ang pait ng kape, ginagawang abo ang kanyang buong araw na pagod at puhunan. "Oh my God! I'm so sorry!" Isang boses na puno ng pagkukunwari ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Nang iangat ni Liana ang kanyang paningin, nakita niya si Ma'am Katrina Velasco, ang marketing director ng kumpanya, na may hawak na basyong paper cup. Sa tabi nito ay ang alipores niyang si Brenda, na may bahagyang ngisi sa mga labi. "Hindi ko sinasadya, miss. Nadulas ako," sabi ni Katrina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Malamig, mapanghusga, puno ng kasiyahan. "Naku, Ma'am Kat, baka madumihan pa yang mamahalin mong sapatos," segunda ni Brenda, habang tinitingnan ang basang sahig sa paligid ng maliit na pwesto ni Liana. Hindi nakapagsalita si Liana. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata at ang panginginig ng kanyang mga kamamay. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sabihin na nakita niyang sinadya ito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang tanging nagawa niya ay yumuko at tingnan ang mga nasirang paninda. Ang bawat piraso ng turon na iyon ay katumbas ng pambili ng bigas, ng bayad sa kuryente, ng kaunting ipon para sa kanyang pangarap. "Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Linisin mo," utos ni Brenda, bago sila tumalikod ni Katrina na may kasamang mahinang hagik-gik. Naiwan si Liana na pinapalibutan ng mga tingin ng mga empleyadong dumadaan. Ang iba'y naaawa, pero karamihan ay nagbubulungan at nagtatawanan. Narinig niya ang isang pamilyar na bulong mula sa isang guard. "Basura sa tabi ng basura." Napapikit siya ng mariin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, tumama sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi niya hahayaang makita nila siyang umiiyak. "Hindi dito. Hindi ngayon." Dahan-dahan, sinimulan niyang pulutin ang mga basang turon. Bawat piraso ay parang bato na humihila sa kanyang puso pababa. Ang amoy ng kape ay nanunuot sa kanyang ilong, isang amoy na habang buhay niyang iisipin bilang amoy ng kahihiyan. Itinapon niya ang lahat sa basurahan. Walang natira. Ngayong araw, wala siyang maiuuwing kita. Gabi na nang makarating si Liana sa isang tahimik na eskinita, ilang kanto ang layo mula sa Dela Cruz Tower. Ito ang tagpuan nila. Ilang sandali pa, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at bumaba ang lalaking nagmamay-ari ng kanyang puso, si Rafael de la Cruz, ang kanyang asawa. Ang CEO ng kumpanyang kung saan siya nakaranas ng matinding paghamak kanina lang. "Mahal ko," malambing na sabi ni Rafa, at sa isang iglap tila nabura ang lahat ng sakit na naramdaman ni Liana. Niyakap niya ito ng mahigpit, isinubsob ang mukha sa dibdib nito at nilanghap ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango. Dito, sa mga bisig ni Rafa, ligtas siya. "Sorry kung natagalan ako. May emergency meeting lang kanina," bulong ni Rafa habang hinahaplos ang kanyang buhok. Kumalas ito sa yakap at tiningnan siya sa mata. "Kumusta ang araw mo? Naubos mo ba ang tinda mo?" Biglang bumalik ang lahat. Ang imahe ng natapong kape, ang tawa ni Katrina, ang mga mapanghusgang tingin.
Naramdaman ni Liana ang pagbara sa kanyang lalamunan. Sabihin mo na, Liana, sabihin mo ang ginawa nila sa'yo. Ngunit nang makita niya ang pagod sa mga mata ng kanyang asawa, ang bigat ng responsibilidad na pasan nito, bigla siyang umurong. Ayaw na niyang dagdagan pa ang mga problema nito. Ang kasunduan nila ay mananatiling lihim ang kanilang relasyon hanggat hindi pa naaayos ang gusot sa kumpanya. Ang pagiging asawa niya ang lakas ni Liana, pero ito rin ang kanyang kahinaan. Hindi siya pwedeng maging dahilan ng gulo. Ngumiti si Liana, isang matamis ngunit pilit na ngiti. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Rafa. Okay lang, pagod lang, pagsisinungaling niya habang ang puso niya ay mabigat na mabigat. Uwi na tayo, mahal ko. With all due respect, Sir Ricardo, your proposal is outdated. It lacks foresight. Ang boses ni Rafael ay kalmado at matatag. Bumabalot sa malamig na conference room na tila yelo. Lahat ng miyembro ng board ay nakatingin sa kanya. Ang CEO na mas bata sa karamihan sa kanila, ngunit nagtataglay ng autoridad na hindi matatawaran. Sa kanyang harapan, si Ricardo Vargas, isang matandang miyembro ng board na may-ari ng malaking porsyento ng kumpanya, ay sumimangot. Foresight, umismid si Ricardo. O baka naman masyado ka lang abala sa mga maliliit na bagay kaya't hindi mo na nakikita ang malaking problema ng kumpanyang ito, Rafael. Isang patutsada, alam ni Rafael na bawat salita ni Ricardo ay may kasamang lason, isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ngunit sa mundong ito, sa loob ng palasyo na siya mismo ang nagpatayo, hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Ang marketing report, pag-iiba ni Rafael ng usapan habang lumilitaw sa malaking screen ang muka ni Katrina Velasco. Velasco's team has exceeded their targets by 15%, an impressive feat. Mayroong pag-apruba mula sa ibang miyembro. Kinikilala ni Rafael ang galing ni Katrina. Matalino, agresibo at epektibo. Pero mayroong isang bagay sa kanya na hindi niya mapalagay. Masyadong perpekto, masyadong kalkulado. Nang matapos ang pulong, naglakad si Rafael pabalik sa kanyang opisina sa pinakamataas na palapag ng gusali, ang CEO's office. Isang hawla na gawa sa salamin kung saan tanaw niya ang buong syudad pero ramdam niya ang bigat ng buong mundo. Huminga siya ng malalim at lumapit sa bintana. Mula sa itaas, ang mga tao ay parang mga langgam na nagmamadali. Ang mga sasakyan ay parang mga laruan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin doon. Hinanap nito ang isang pamilyar na pwesto sa bangketa sa ibaba. At nandoon siya, si Liana, ang kanyang Liana, nakaupo sa isang maliit na upuan sa ilalim ng isang malaking payong, nag-aayos ng kanyang mga panindang turon. Mula sa layong ito, isa lamang siyang maliit na tuldok. Pero para kay Rafael, siya ang sentro ng lahat. Siya ang dahilan kung bakit siya lumalaban sa mga buwitreng tulad ni Ricardo. Bigla niyang naalala ang itsura ni Liana kagabi, ang pilit na ngiti, ang lungkot na pilit itinatago sa likod ng kanyang mga mata. Sinabi nitong pagod lang, pero alam ni Rafael na may iba pa, at nasasaktan siya dahil alam niyang wala siyang magawa. Ang bawat hakbang niya ay binabantayan. Ang pag-amin na asawa niya, ang isang simpleng tindera ng turon, ay ang sandatang matagal nang hinahanap ni Ricardo para pabagsakin siya.
Kinuyom niya ang kanyang kamao para itong isang sumpa. Mahal na mahal niya si Liana, ngunit para protektahan ito, kailangan niyang itago sa anino. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang abogado. "Luis, it's me," sabi niya. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig at mapagpasya. "I want to expedite the buyout plan. Gather all our resources. It's time to make a move on Ricardo's shares." Pagkatapos ng tawag, pakiramdam niya ay bahagyang gumaan ang kanyang dibdib. Mayroon siyang plano. Malapit na. Kaunting tiis na lang at maibibigay na niya kay Liana ang buhay na nararapat para dito. Umupo siya sa kanyang lamesa at binuksan ang kanyang laptop. Habang naghihintay na mag-load ang kanyang mga dokumento, isang notifikasyon ang lumitaw. Isang email. Galing sa isang hindi kilalang address. Walang subject. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang litrato. Nang makita niya ang laman nito, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Nasa litrato si Liana, nakayuko habang nililinis ang natapong kape sa kanyang mga paninda. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Katrina Velasco, ang babaeng kapupuri lang niya kanina, na may mapagmataas na ngiti. Ang eksena ay malinaw na malinaw, isang eksena ng pang-aapi. At sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe na parang suntok sa kanyang sikmura. "Is this the kind of destruction your company needs, Mr. CEO?" Nanigas ang panga ni Rafael. Isang malamig na galit ang dahan-dahang gumapang sa kanyang buong sistema. Hindi ito isang simpleng pambubuli. Ito ay isang atake, isang mensahe na direktang ipinapadala sa kanya. At ngayon, alam na niya kung sino ang tunay na kalaban. Kinabukasan, ang hangin sa paligid ng De La Cruz Tower ay tila mas mabigat. Bawat hakbang ni Liana patungo sa kanyang pwesto ay sinasalubong ng mga matang mapanuri at mga gising mapang-asar. Hindi na lang ito basta tingin, ngayon ay may kasama na itong mga bulungan. Naririnig niya ang mga pira-pirasong salita. "Yan yung babae." Kawawa naman, pinagtripan ni Ma'am Kat. "Video sa group chat, nakita mo ba?" Napayuko na lang si Liana, hinigpitan ang hawak sa kanyang bilao na puno ng bagong lutong turon. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na ipinaparada sa harap ng madla. Ang bawat bulong ay parang isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Gusto niyang takpan ang kanyang mga tainga, maging invisible o tumakbo palayo. "Hayaan mo ang mga yan, mga walang magawa sa buhay." Isang pamilyar na boses ang pumutol sa mga bulungan. Si Maya, ang kanyang kaibigan na nagtitinda ng banana Q sa katabing pwesto, ay nakatayo na at matalim na tinitingnan ang isang grupo ng mga empleyada na halatang nagtsitsismisan tungkol kay Liana. Agad namang nagiwasan ng tingin ang mga ito. "Liana, hindi pwedeng ganito na lang lagi," sabi ni Maya nang makalapit ito sa kanya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Hindi ka pwedeng magpaapi sa kanila, lalo na sa Katrina na yan na akala mo kung sino." "Maya, ayos lang ako," mahinang sagot ni Liana. "Ayoko ng gulo." "Gulo? Sila ang gumagawa ng gulo," giit ni Maya. "Kailangan mong lumaban. O kaya'y isumbong mo sa HR, may karapatan ka." Umiling si Liana. Paano niya ipapaliwanag sa kaibigan niya? Paano niya sasabihin na ang anumang reklamo niya ay aakyat sa pinakamataas, sa opisina ng CEO, sa opisina ng asawa niya? May mahalaga lang akong iniiwasang masangkot,"
Halos pabulong na sabi ni Liana. Isang taong nagtatrabaho dito. Ayokong madamay siya. Napakunot ang noo ni Maya pero hindi na ito nagpumilit pa. Sa kalagitnaan ng umaga, isang security guard, si Mang Tony, ang lumapit kay Liana. Miss Liana, mukhang pagod na pagod ka. Heto, tubig. Ngumiti si Liana at tinanggap ang bote ng tubig. Salamat po, Mang Tony. Ang bait niyo po talaga. Wala yon, wag mo na lang pansinin ang mga tsismosa dyan, sabi ng gwardiya bago bumalik sa kanyang pwesto. Isang simpleng kabaitan. Pero ang hindi alam ni Liana mula sa salaming bintana ng coffee shop sa tapat, isang cellphone camera ang nakatutok sa kanila. Si Katrina na may nganggisi sa labi ay kinukuhanan ang eksena. Ilang sandali lang ang litrato ni Liana at Mang Tony ay kumalat na sa email at group chats na may kasamang caption. Pati security guard hindi pinatawad. The Turon girl really gets around. Ang simpleng kabaitan ay binigyan ng mali siya. Ang tsismis ay naging paninirang puri. Naramdaman ni Liana ang pag-iwas ng mga tao. Kahit ang mga dati niyang suki ay dumadaan na lang na hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang kahihiyan ay napalitan ng takot. Habang nagliligpit siya ng kanyang mga paninda, ng hapong iyon, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Nanlamig ang kanyang mga kamay nang mabasa niya ang laman nito. Lumayo ka sa building na ito kung ayaw mong masaktan. Ito na. Hindi na ito biro. Hindi na ito simpleng pang-aapi. Isa na itong pagbabanta. Nanginginig ang buong katawan niya. Kailangan na niyang sabihin kay Rafa. Hindi na niya kaya itong sarilinin. Gabi. Sa tagpuan nila, naghihintay si Liana sa loob ng sasakyan, kinakabahang pinipilipit ang dulo ng kanyang damit. Inihanda na niya ang kanyang sasabihin, paulit-ulit sa kanyang isip. Rafa, may problema, kailangan ko ng tulong mo. Nang pumasok si Rafa sa sasakyan, isang halik sa noo ang ibinigay nito sa kanya. Sorry mahal, traffic. Huminga ng malalim si Liana. Ito na ang pagkakataon. Rafa, may kailangan akong sabihin sa'yo tungkol sa... Biglang tumunog ang cellphone ni Rafa. Isang importanteng tawag base sa pagbabago ng ekspresyon sa mukha nito. Yes! What? The deal is in jeopardy? I'm on my way. Mabilis na ibinaba ni Rafa ang tawag. Tumingin siya kay Liana, ang mga matay puno ng pag-aalala, ngunit para sa ibang bagay. Mahal, I'm so sorry. Emergency, I have to go back to the office. Ihahatid muna kita, okay? Bago pa man makasagot si Liana, pinaandar na ni Rafa ang sasakyan. Ang lahat ng lakas ng loob na inipon niya buong araw ay biglang naglaho. Napatingin na lang siya sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan. Muli, mag-isa na naman siya sa kanyang laban. At sa pagkakataong ito, ang takot na nararamdaman niya ay mas matindi pa kaysa dati. Ang penthouse unit ni Katrina Velasco ay perpekto. Ang mga muebles ay moderno at minimalistiko. Ang sahig na gawa sa mamahaling kahoy ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Walang isang bagay na wala sa lugar. Walang kalat. Walang bakas ng buhay. Para itong isang showroom, malamig at walang kaluluwa. Nagsalin si Katrina ng isang mamahaling red wine sa kanyang kopita. Dahan-dahan siyang umupo sa kanyang leather sofa, ipinatong ang mga paa sa coffee towel, at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa wakas, tapos na ang isang araw ng pagkukunwari. Dito sa kanyang kaharian, maaari na niyang tanggalin ang kanyang maskara.
Ang maskara ng isang mahusay na direktor, ng isang palakaibigang kasama, ng isang babaeng may class. Binuksan niya ang isang maliit na drawer sa kanyang tabi at kinuha ang isang bagay mula sa loob. Isang luma, lukot at kupas na litrato. Nasa litrato ang isang batang babae. Mga 10 taong gulang, payat, suot ang isang maruming bestida na halatang pinaglumaan na ng iba. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga paa ay walang sapin, nababalutan ng alikabok. Ngunit ang pinakapansin-pansin sa lahat ay ang kanyang mga mata. Malalaki at bilog, puno ng gutom. Hindi lang gutom sa pagkain, kundi gutom sa pagkilala. Gutom sa respeto. Ang batang iyon ay siya. Si Katrina Velasco, bago pa siya naging si Ma'am Kat. Hinaplos niya ang litrato gamit ang kanyang daliri. Ang kanyang mamahaling manicure ay isang malaking kontradiksyon sa maruming imahe. Isang ngiwi ng pandidiri ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang babaeng kinasusuklaman niya higit kanino man sa mundo. Ito ang multo na araw-araw niyang tinatakasan. At sa tuwing nakikita niya si Liana Reyes sa ibaba ng De La Cruz Tower na may ngiti sa labi habang nagbebenta ng turon, ang multong iyon ay bumabalik. Nakikita niya sa katauhan ni Liana ang lahat ng kanyang kinamuhian sa kanyang nakaraan, ang kahirapan. Ang pagiging simple, ang pagiging basura, at ang pinakamasaklap sa lahat, tila kontento si Liana sa kanyang buhay. Ang tahimik na dignidad na iyon sa mga mata ni Liana ay isang personal na insulto kay Katrina. Isang paalala na kahit anong yaman at kapangyarihan ang makuha niya sa loob-loob niya, siya pa rin ang batang marumi sa litrato. Kaya't kailangan niyang sirain si Liana, kailangan niyang durugin ang dignidad nito hanggang sa maging abo tulad ng mga turon na tinapunan niya ng kape. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, pinuputol ang kanyang masamang pag-iisip. Isang pribadong numero. Ngumiti siya bago sagutin. Sir Ricardo! Bati niya, ang boses ay puno ng pekeng paggalang. Katrina, any progress? Tanong ng boses sa kabilang linya, isang boses na sanay mag-utos. Everything is going according to plan. Sagot ni Katrina habang umiikot-ikot ang wine sa kanyang kopita. Our beloved CEO is distracted. Naipadala ko na ang unang mensahe sa kanya. He knows someone is watching his precious turon vendor. Good. We need him off his game. The board meeting is fast approaching. Don't worry, sir. Hindi pa ako tapos, sabi ni Katrina. Isang mapanganib na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa city lights mula sa kanyang bintana. The daily harassment is just an appetizer. Kailangan natin ng isang malaking finale. Isang bagay na hindi lang didistract sa kanya, kundi dudurog sa morale niya. Narinig niya ang pag-aproba ni Ricardo sa kabilang linya. Don't worry, sir. May malaking pasabog ako para kay Mr. De La Cruz. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagkababa ng tawag, inilapag ni Katrina ang kanyang kopita at kinuha ang kanyang tablet. Binuksan niya ang kanyang kalendaryo at nagsimulang mag-type. Gagawa siya ng isang event proposal, isang corporate social responsibility event. Isang pagkakataon para sa De La Cruz Corporation na magbigay tulong sa maliliit na negosyante. Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mayroon na siyang perpektong plano, isang entablado, isang malaking audience, at isang bida na walang kamalay-malay.
Gagawin niyang panauhing pandangal si Liana Reyes. At sa harap ng lahat, ipapahiya niya ito sa paraang hinding-hindi nito malilimutan. Isang linggo ang lumipas na puno ng takot at pag-iwas. Ngunit isang umaga, isang email ang dumating sa munting tablet ni Liana. Galing ito sa De La Cruz Corp Events Committee. Ang subject, an invitation for Miss Liana Reyes. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Isa itong formal na imbitasyon. Inaanyayahan siya bilang isa sa mga panauhing pandangal para sa isang biglaang corporate social responsibility event na may temang pagsuporta sa maliliit na negosyante. Gaganapin ito sa mismong lobby ng De La Cruz Tower. Huwag kang pupunta, mariing sabi ni Maya nang ipakita niya rito ang imbitasyon. Patibong yan, Liana, nararamdaman ko. Ngunit isang maliit na bahagi ng puso ni Liana ang umasa. Paano kung Paano kung ito na ang paraan para humingi sila ng tawad? Paano kung nagsisisi na si Katrina? Ito ay isang opisyal na event. Anong masamang pwedeng mangyari sa harap ng maraming tao? At kaya suot ang kanyang pinakamagandang bestida, isang simpleng floral dress, pumunta si Liana. Pagpasok pa lang niya sa lobby, para siyang nalula. Ang dating lugar kung saan siya nagtitinda sa labas ay naging isang eleganteng function hall. May mga waiter na nag-aalok ng inumin, mga taong nakapormal na kasuotan, at mahinang tugtog ng musika. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ang tindera ng turon na naligaw sa isang party ng mga mayayaman. Liana, you came! Isang boses na ubod ng tamis ang sumalubong sa kanya. Si Katrina, nakasuot ng isang nagniningning na pulang bestida, ay lumapit at umakbay sa kanya na parang matagal na silang magkaibigan. Everyone, this is Liana Reyes, ang isa sa mga masisipag na entrepreneur na binibigyan natin ng parangal ngayon. Ikaw ang aming star for today. Ipinakilala siya ni Katrina sa ilang mga bisita. Ngumiti si Liana kahit papakiramdam niya ay hindi siya nabibilang doon. Unti-unti, nagsimula siyang maniwala na baka nga nagkamali lang siya ng paghusga. Nagsimula ang programa. Nagsalita si Katrina sa entablado, puno ng papuri para sa mga unsung heroes ng ekonomiya, tulad ni Liana. Isang malaking screen sa kanyang likuran ang nagpapakita ng logo ng kumpanya. At para ipakita ang dedikasyon ni Liana sa kanyang trabaho, nakangiting sabi ni Katrina, "Naghanda kami ng isang maikling presentation." Biglang nagbago ang nasa screen. Lumitaw ang isang litrato ni Liana, nakangiti habang inaabot ang turon sa isang customer. Ngunit kasunod nito, lumitaw ang litrato niya kasama si Mang Tony, ang security guard, na may malaking caption sa ilalim, "Friendly Service," na sinundan ng tatlong kumikindat na emoji. Narinig ni Liana ang mga hagikgikan, nanlamig ang kanyang dugo, at pagkatapos, isang video. Ang video, noong natapunan siya ng kape, naka-slow motion. May kasamang sound effect ng pagtawa sa tuwing tumatalsik ang kape sa kanyang mga paninda. Napako siya sa kinatatayuan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga bulungan ay naging hayagang tawanan. Gusto niyang tumakbo, magtago, ngunit ang kanyang mga paa ay tila naging bato. Nang matapos ang video, lumapit si Katrina na may dalang isang tray na may 2 kopita ng champagne. "A toast for our star!" sigaw ni Katrina. At habang papalapit ito sa kanya, aksidente itong natisod. Ang buong tray,
Ang mga basag na kopita at ang mamahaling champagne ay tumapon lahat sa sahig at sa bestida ni Liana. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. "Oh my God!" Sigaw ni Katrina, puno ng pekeng pagkagulat. Tumingin ito kay Lana na may nanlilisik na mga mata. "Tingnan mo ang ginawa mo, ang clumsy mo naman. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng champagne na yan? Ang sahig, ang basag na kopita, magkano sa tingin mo ang kaya mong bayaran sa lahat ng ito?" Lahat ng dugo ay umakyat sa muka ni Liana. Hindi siya makapagsalita. "Ano pang hinihintay mo?" Sabi ni Katrina. Ang boses ay malakas na para marinig ng lahat. "Linisin mo yan! Ngayon din!" Ang mga salita ay parang sampal. Ang kahihiyan ay parang isang alon na lalamon sa kanya. Sa harap ng daan-daang tao, sa ilalim ng matinding liwanag, wala siyang ibang pagpipilian. Dahan-dahan, nanginginig ang mga tuhod. Lumuhod si Liana sa sahig para simulan pulutin ang mga bubog. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Habang nakaluhod siya doon, basang-basa, durog na durog, narinig niya ang isang boses. Isang boses, malamig, pamilyar, at puno ng awtoridad na tila kayang patigilin ang pag-ikot ng mundo. "That's enough." Dahan-dahang inangat ni Liana ang kanyang nangingilid na mga mata. Sa dulo ng labi, papalapit, nakatayo si Rafael de la Cruz. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok hindi sa kanya, kundi kay Katrina na parang mga punyal. Ang katahimikan sa lobby ay nakakabingi. Lahat ng mata ay nakatuon sa CEO, si Rafael de la Cruz, na dahan-dahang naglalakad palapit. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa yelo, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit na nakatutok lamang sa isang tao, si Katrina. Nanginig si Katrina sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Hindi pinansin ni Rafael ang sinuman. Naglakad siya diretso kay Liana na nakaluhod pa rin sa sahig, basang-basa at tuliro. Marahan niyang hinawakan ang braso nito at dahan-dahang itinayo. Isang kilos na simple, ngunit puno ng kahulugan. Nang walang sinasabing anumang salita, hinubad ni Rafael ang kanyang mamahaling suit jacket at ipinatong ito sa mga balikat ni Liana. Tinatakpan ang bestida nitong nabasa ng champagne. Pagkatapos, inakay niya ito palayo sa entablado, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa kahihiyan. Bawat hakbang nila ay sinusundan ng mga bulungan. Walang nakaintindi sa nangyayari. Bakit personal na inaasikaso ng CEO ang isang hamak na tindera ng turon? Hindi nagsalita si Liana habang naglalakad sila. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Ang isip niya ay blanko. Dinala siya ni Rafael sa basement parking sa isang pribadong espasyo kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Nang makapasok sila sa loob at maisara ang pinto, doon lamang bumigay ang lahat ng lakas na pinipilit niyang tipunin. Humagulgol siya, isang iyak na puno ng sakit, kahihiyan at pagkalito. Walang sinabi si Rafa, niyakap lang niya ito ng mahigpit. Hinayaang ilabas ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Hinaplos nito ang kanyang buhok at paulit-ulit na ibinulong, "Shh! I'm here. I'm here now. I'm so sorry, mahal ko. I'm so sorry." Sa mga bisig ni Rafa, naramdaman ni Liana ang pag-asa. Nandito na siya, ang kanyang tagapagtanggol. Aayusin niya ang lahat.
Nang bahagyang kumalma si Liana, tumunog ang cellphone ni Rafa. Tiningnan niya ito. Ang pangalan ng kanyang abogado. I have to take this, mahinang sabi ni Rafa bago sagutin ang tawag. Tumangulang si Liana habang pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang manggas ng jacket ni Rafa. Luis, sabi ni Rafa sa telepono, ang boses niya ay bumalik sa pagiging CEO, malamig at mapagpasya. Yes, I'm with her now. She's safe. May sinabi ang abogado sa kabilang linya at ang naging sagot ni Rafa ay ang mga salitang dumurog sa puso ni Liana. We have to keep her out of the spotlight for now, sabi ni Rafa. Ang boses ay mariin. Any connection to me will be a liability. This is exactly the kind of scandal Ricardo wants to use against me. Liability, isang pabigat. Ang salitang iyon ay tumatak sa isip ni Liana na parang mainit na bakal. Bigla, ang lahat ay naging malinaw. Ang dahilan kung bakit kailangan nilang magtago. Ang dahilan kung bakit hindi siya maipagtanggol ni Rafa sa harap ng lahat. Hindi dahil sa pinoprotektahan siya nito, kundi dahil ikinahihiya siya nito. Isa siyang pabigat sa pangalan at posisyon ni Rafael de la Cruz. Isang iskandalo na naghihintay na sumabog. Ang pag-ibig na inaakala niyang sandalan ay isa lang palang malaking abala. Hindi na narinig ni Liana ang iba pang sinabi ni Rafa. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salitang liability sa kanyang isip. Ang yakap ni Rafa na kanina lang ay kanlungan ay naging isang hawla. Nang ibaba ni Rafa ang tawag, bumaling itong muli sa kanya, ang muka ay lumambot. Mahal. Hinawakan nito ang kanyang muka at dahan-dahang inilapit ang mga labi nito sa kanya para sa isang halik. Isang halik ng pag-comfort, ng pangako. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, marahang inalis ni Liana ang kanyang mukha. Isang simpleng kilos. Ngunit para sa kanilang dalawa, ito ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Nakita ni Liana ang pagkagulat at sakit sa mga mata ni Rafa, pero hindi na niya kayang magpanggap. Ang sakit ng pang-aapi ni Katrina ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Tahimik ang naging bayahe nila pabalik sa kanilang lihim na apartment. Pagdating doon, pumasok si Rafa sa banyo para maligo habang naiwan si Liana sa sala nakatitig sa kawalan. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at isang panulat. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Kung isa lang siyang pabigat, kung ang pag-ibig niya ay isang kahinaan para kay Rafa, kung gayon, iisang bagay lang ang maaari niyang gawin. Isinulat niya ang isang maikling mensahe. Siguro kailangan muna natin ng espasyo. Iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng unan ni Rafa. Dahan-dahan niyang hinubad ang suit jacket nito at maingat na tiniklop. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang maliit na bag at walang lingon likod na lumabas ng pinto. Isinasara ito ng walang ingay. Isinasara ang pinto sa lalaking mahal na mahal niya at sa buhay na akala niya ay para sa kanya. Paglabas ni Rafael mula sa banyo, ang inaasahan niyang makita ay si Liana na naghihintay sa kanya. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay isang nakabibinging katahimikan. Ang apartment ay tila mas malaki, mas malamig, at mas walang laman. Liana? Tawag niya, ngunit walang sumagot. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Pinasok niya ang kanilang kwarto. Ang kama ay maayos, ngunit walang Liana. Ang tanging kakaiba lang ay ang kanyang suit jacket, maingat na nakatiklop sa ibabaw ng kama. At sa tabi nito,
Sa ibabaw ng kanyang unan, isang maliit na piraso ng papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadampot ito. 5 salita. 5 salita na tumusok sa kanyang puso na parang isang kutsilyo. Siguro kailangan muna natin ng espasyo. Napaupo si Rafael sa gilid ng kama. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang paligid. Espasyo, pagkatapos ng lahat ng nangyari, bigla niyang naalala ang pag-iwas nito sa kanyang halik kanina. Ang paglayo, at doon niya naunawaan, narinig niya ang pag-uusap nila ng kanyang abogado. Any connection to me will be a liability. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Isang tawa na walang saya ang kumawala sa kanyang bibig. Isang tawa ng kabiguan, ang gago niya, ang tanga-tanga niya. Sa kagustuhan niyang protektahan si Liana mula sa kanyang magulong mundo, siya pa mismo ang nagtulak dito palayo. Pinaramdam niya dito na ito ay isang pabigat, isang kahiyan. Ang sakit na nakita niya sa mga mata ni Liana kanina sa lobby ay bumalik sa kanyang alaala. Pero ngayon, doble ang bigat dahil alam niyang siya ang nagbigay ng pinakamasakit na sugat. Ang pagdadalamhati ay mabilis na napalitan. Ang sakit ay naging isang malamig at matigas na galit. Galit kay Ricardo, galit kay Katrina, at higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Tapos na ang pagtatago, tapos na ang pagiging maingat. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang tinawagan niya, ang pinuno ng kanyang security team, isang dating military intelligence officer. "Mark, this is Rafael," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bakal. "I have a priority 1 assignment for you." "Sir, I want everything on Katrina Velasco. Every call she made, every text she sent, every meeting she attended for the past 6 months. I want to know who she talks to, where her money comes from, everything. Use all our resources, no limits." "Understood, sir." "And Mark," dagdag ni Rafael, "I want it done by tomorrow morning." Ang sumunod na mga oras ay impyerno. Hindi natulog si Rafael. Ginawa niyang war room ang kanyang opisina, habang ang kanyang team ay nagbubungkal ng dash siya naman ay pinag-aaralan ang bawat galaw ng kumpanya, hinahanap ang mga butas, ang mga koneksyon. Madaling araw dumating ang unang report, mga phone log. Si Katrina ay mayroong regular na tawag sa isang burner phone, isang numerong na-trace nila sa isa sa mga kilalang tauhan ni Ricardo Vargas. Kasunod, ang mga financial records. May mga malalaking halaga ng pera na pumapasok sa isang offshore account ni Katrina galing sa isang shell company. At ang shell company na iyon ay pag-aari ni Ricardo. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Hindi lang ito simpleng pambubuli. Si Katrina ay isang espiya, isang ahas na matagal na niyang inalagaan sa loob ng kanyang sariling bakuran. Ang pag-atake kay Liana ay hindi lang personal. Ito ay isang kalkuladong corporate tactic para sirain siya. Kinuha ni Rafael ang isang picture frame mula sa kanyang lamesa. Ang litrato nila ni Liana noong araw ng kanilang kasal. Isang simpleng seremonya sa isang maliit na chapel. Nakangiti sila pareho, mga ngiting totoo at puno ng pag-asa. Hinaplos niya ang mukha ni Liana sa litrato. "Patawarin mo ako, mahal ko," bulong niya. "Naging duwag ako. But I promise you, that ends now." Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Mark, may dalang isang huling piraso ng impormasyon. "Sir, we intercepted an internal memo." Galing sa opisina ni Ricardo. Mukhang may plano sila para sa nalalapit na annual shareholders meeting next week.
Anong plano? Tanong ni Rafael. Plano nilang mag-present ng isang no confidence vote laban sa inyo at ang gagamitin nilang alas ay isang malaking iskandalo na magpapatunay daw na emotionally unstable at unfit to lead kayo. Naintindihan agad ni Rafael. Ang iskandalo ay si Liana. Ang event sa lobby ay ang unang bahagi pa lang. Mayroon pa silang inihahanda para sa mismong meeting. Pero imbes na mag-alala, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. Hinawakan niya ang intercom. Tell my secretary to send an official invitation to Miss Katrina Velasco and Mr. Ricardo Vargas. Utos niya. And make sure they attend the shareholders meeting. I have a special presentation for them. Inilapag niya ang litrato nila ni Liana sa kanyang lamesa, nakaharap sa kanya. Oras na para ipakilala sa kanila kung sino ang ginang ng De La Cruz. Nakatulala si Liana sa opisyal na imbitasyon na nakapatong sa lamesa ng kusina ni Maya. Gawa ito sa makapal na cardstock na may naka-emboss na logo ng De La Cruz Corporation. Ang pangalan niya, Miss Liana Reyes, Akelaita, ay nakasulat sa eleganteng calligraphy. Isa itong imbitasyon para sa annual shareholders meeting. Wag, sabi ni Maya sa pangatlong beses. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Anong gagawin mo doon? Pagtatawanan ka lang ulit nila. Liana, bitag yan. Alam ni Liana na tama si Maya. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag pumunta. Pero bakit ipinadala ito ni Rafael? Bakit sa pamamagitan pa ng isang official courier na parang isa siyang mahalagang bisita? May isang maliit, desperadong bahagi ng kanyang puso na umaasang may dahilan. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niya ng pagtatapos. Pupunta ako, mahinang sabi ni Liana. Pero hindi bilang biktima. Pupunta ako para marinig mula sa kanya mismo kung bakit. Pagkatapos, aalis na ako. Pagdating niya sa conference hall ng isang five-star hotel kung saan ginaganap ang meeting, lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimula na namang gumapang. Suot ang isang simpleng itim na bestida na ipinahiram ni Maya, pakiramdam niya ay isa siyang uwak na naligaw sa isang kawan ng mga puting kalapati. Sa unahan, nakita niya si Katrina at si Ricardo Vargas. Nakaupo sa front row, mukhang kampante at nagwawagi. Nang makita siya ni Katrina, isang ngiti ng pagtataka at pagkasuklam ang sumilay sa mga labi nito na parang sinasabing, anong ginagawa ng basurang ito dito? Umupo si Liana sa pinakalikod na upuan sa isang madilim na sulok, nais na maging invisible. Nagsimula ang meeting at nang si Ricardo Vargas na ang tinawag sa entablado para magsalita, alam ni Liana na magsisimula na ang palabas. Magandang umaga sa lahat. Simula ni Ricardo, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Nandito tayo ngayon, di lang para pag-usapan ang kita ng kumpanya, kundi pati na rin ang integridad ng ating pamunuan. Nagsimula siyang maglatag ng mga numero na nagpapakita ng bahagyang pagbaba ng stocks. At bakit? Dahil ang isang leader ay dapat nakatutok. Ang isang leader ay hindi dapat nagpapadala sa mga personal na distraksyon, mga desisyon na base sa emosyon, hindi sa lohika. A grave personal distraction that shows questionable judgment. Lahat ng mata ay tila lumingon sa direksyon ni Liana. Alam na alam niya na siya ang tinutukoy nito. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi.
Gusto na niyang umalis, ngunit bago pa man niya magawa, isang kalmadong boses ang pumutol sa pagsasalita ni Ricardo. "Thank you, Ricardo. That's enough." Si Rafael, nakatayo mula sa kanyang upuan sa unahan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa entablado. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa buong silid. Walang nagsalita. Kinuha niya ang mikropono mula sa isang natigilang Ricardo. Hindi siya tumingin sa audience. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa buong silid, hinahanap ang isang tao. At nang magtama ang kanilang mga paningin, ang sa kanya at ang kay Lina, isang bagay ang kumislap sa kanyang mga mata. Isang pangako, huminga siya ng malalim bago magsalita. "Mr. Vargas is correct." Simula ni Rafael, ang boses ay malinaw at matatag. Leadership is about focus. But he is wrong about one thing. My recent decisions were not a product of distraction. They were a product of inspiration. Naglakad siya sa gilid ng entablado, mas malapit kay Liana. For months, I have been fighting a silent war for this company, and I did it all for one person. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang babae sa likod, ang babaeng pinagtawanan ng lahat. Bago tayo magpatuloy, mayroon akong kailangang ipakilala sa inyong lahat, ang tinutukoy ni Mr. Vargas na distraction ko. Isang nakakabinging katahimikan. The heart of my empire, my wife, Mrs. Liana Reyes de la Cruz. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong hall. Nanlaki ang mga mata ni Katrina na wala ang kulay sa mukha ni Ricardo. At si Liana sa kanyang upuan ay napahawak sa kanyang bibig, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa wakas, naintindihan na niya ang lahat. At ang questionable judgment na binabanggit niya, nagpatuloy si Rafael, ang boses ay biglang naging malamig na parang yelo. Inilabas niya ang isang remote control at isang malaking screen sa likod niya ang umilaw. Ito ang tinatawag kong tamang paghuhusga. Isa-isang lumabas sa screen ang lahat ng ebidensya. Ang mga bank transfer mula sa shell company ni Ricardo papunta sa account ni Katrina. Ang mga phone log ng kanilang mga lihim na pag-uusap. Ang email na natanggap ni Rafael. Ang buong borda ng kanilang kataksilan ay nakalatag para makita ng lahat. Patay ang kulay sa muka ni Katrina. Si Ricardo ay hindi makapagsalita. Pinatay ni Rafael ang screen. Naglakad siya pababa ng entablado, diretso papunta kay Liana. Hindi niya pinansin ang gulat at mga bulungan ng mga tao. Hinawakan niya ang kamay ni Liana at marahang hinila ito patayo. Magkahawak kamay silang humarap sa lahat. Humarap sila kay Katrina. Tumingin si Rafael diretso sa mga mata ni Katrina, isang po sa mga matang puno ng pagkamuhi at pagkabigo. "You mess with her," sabi ni Rafael. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat na parang isang hatol. "You mess with me." Sa hudyat niya, pumasok ang dalawang security personnel. Ang katahimikan ay nabasag, ang palabas ay tapos na. Habang inaakay palabas si Katrina at Ricardo, si Liana ay nakatitig lang kay Rafael. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa halo-halong emosyon. Kagalakan, bighati, pag-ibig, at higit sa lahat, paglaya. Pagkatapos ng kaguluhan sa shareholders meeting, dinala ni Rafael si Liana sa lugar kung saan siya pinakanasaktan at pinakainangat, ang opisina ng CEO sa pinakatuktok ng De La Cruz Tower. Nakatayo sila sa harap ng malaking bintanang salamin, tanaw ang buong syudad na unti-unti nang nilalamon ng takip silim. Matagal silang walang imik,
Tanging ang mga kamay nilang magkahawak ang nag-uusap. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa wakas ay basag ni Liana sa katahimikan. Ang boses ay mahina, halos pabulong. Lahat ng pinagdaanan mo, bakit mo sinulo? Humarap si Rafael sa kanya, ang mga matay puno ng pagsisisi. Dahil duwag ako, Liana. Akala ko, sa pagtatago sa'yo, pinoprotektahan kita. Akala ko kaya kong labanan ang mundo para sa'yo nang hindi ka nadadamay. Hinawakan niya ang pisngi ni Liana. Pero mali ako. Ang tunay na proteksyon pala ay ang pagharap sa mundo ng magkasama. Ang pagmamalaki sa'yo. Patawarin mo ako, mahal ko. Patawarin mo ako kung pinaramdam ko sa'yo na isa kang kahinaan. Gayong sa simula pa lang, ikaw na ang aking pinakamalaking kalakasan. Tumulo ang mga luha ni Liana, ngunit ngayon, ito'y mga luha ng pag-unawa at pagpapatawad. Niyakap niya si Rafael ng mahigpit. Dito, sa tuktok ng mundo, sa gitna ng toring bakal at salamin, naramdaman nilang buo silang muli. Isang maikling eksena. Sa isang simpleng karinderya sa isang malayong probinsya, isang babae ang naghuhugas ng mga plato. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. Ang kanyang mga kuko ay wala ng mamahaling manicure. Nang iangat niya ang kanyang mukha, makikita ang anino ng dating si Katrina Velasco. Wala na ang ere ng kapangyarihan. Wala na ang mapagmataas na tingin. Ang tanging natira ay isang mukhang pagod, isang mukhang pinagsisihan ang lahat. Makalipas ang 3 taon, okay class, sino ang makakapagsabi sa akin kung ano ang kapital ng Pilipinas? Isang masayang tinig ang umalingaw-ngaw sa loob ng isang maliwanag na silid-aralan. Si Teacher Liana nakatayo sa harap ng mga batang masayang nagtataasan ng kamay. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag, ang kanyang mga mata ay puno ng kislap na hindi kayang ibigay ng kahit anong yaman. Natupad na niya ang kanyang pangarap. Hapon nang sunduin siya ng kanyang mag-aama. Si Rafael kasama ang 2 nilang anak, isang 5 taong gulang na lalaki na kamukhang kamukha niya at isang 3 taong gulang na babae na may mga mata ni Liana. "Mommy!" Sigaw ng mga bata at tumakbo para yakapin siya. Ngayong araw may espesyal silang pupuntahan. Dinala sila ni Rafael sa De La Cruz Tower. Pagpasok pa lang nila sa lobby, ang parehong lobby kung saan siya minsang ipinahiya, ang lahat ng empleyado ay napahinto. "Good morning, Sir Rafael! Ma'am Liana!" Pati ng mga ito, kasama ang isang magalang na pagyuko. Maging si Brenda na nandoon din ay yumuko ng may halong hiya at respeto. Hindi na siya si Liana, ang tindera ng turon. Siya na si Ma'am Liana, ang ginang ng De La Cruz, hindi dahil sa apelyido ng kanyang asawa, kundi dahil sa dignidad na ipinaglaban niya at napanalunan. Magkahawak kamay silang pumasok sa elevator. Habang paakyat, niyakap ni Rafael si Liana mula sa likuran, habang pinapanood nila ang kanilang mga anak na masayang naglalaro. "Anong iniisip mo, mahal ko?" Bulong ni Rafael sa kanyang tainga. Tumingin si Liana sa refleksyon nilang 4 sa salamin ng elevator. Isang pamilya, buo, masaya. Tumingin siya sa labas, sa syudad na nasa kanilang paanan. Natagpuan na niya ang kanyang lugar, hindi sa ilalim ng anino ng toreng ito, kundi sa pinakasentro ng puso nito. Ngumiti siya, isang ngiting totoo at payapa. "Iniisip ko lang,
sagot niya. Kung anong flavor ng turon ang gagawin ko para sa mga bata mamaya. Sabay silang tumawa, isang tawang simple, puno ng pagmamahal at nagpapahiwatig ng isang masaya at walang hanggang bagong simula.